Okay po, umano po. At ano po muna bago tayo simula? Gano'n po kalaga sa inyo ang isang bagay na inyong pinakamamahal? Kung saan mag-interview sa isa para malaman natin ito. Diba? Gano'n kaya kahalaga? Okay. So, itong isang bagay na ito, kuminsan yung mahalaga, diba? Pinahalagaan mo, iniingatan mo, diba? So yun nagbabago ko. Lalo-lalo na po. Sa umagang ito, ang ating pong pag-aaral, sabi nga mainit na tayo sa lalo. Ito po. How important is the church to you? Gaano kahalaga ang iglesia sa iyo? Ito po. Sa panahon natin ngayon, Linggo, atin ako, simpa ko. So, usually, nagiging ritual. Usually, para bang tungkulin ko na lang ito. May mga kapatid na pipilitan, may mga kapatid na kukulitan. So, iba't ibang dahilan. Pero yung tanong na ito, gaano ka-importante ang iglesia sa iyo? Buhay natin. Ilang taon ka na nagsisilbi sa Panginoon? Kung hindi mahalaga sa iyo ang iglesia, dapat malaman natin yan. So, kung titignan natin mga kapatid, dito po. Itong subject na to, nami-misunderstood kuminsan ng marami. Ito rin ang nanay-neglect na topic. No? Topic na naglalagay sa ating nagkadalisay na sa danger. Bakit po naglalagay sa alanganin sa danger? Kasi po, ang katotohanan po, really reality. And sad to say, marami din na natin sa iglesia ng Panginoong Jesus. Hindi mahalaga ang iglesia. Uy! Teka! Kung mo sabihin hindi mahalaga sa akin ang iglesia, mahalaga sa akin yan. Ngayon, kung mahalaga sa iyo ang iglesia, pansinin niyo po, ano na kasulat po? Diba? Niyo po. Si Jacob po yan, talaga pong nayaan namin talaga mag-wonder para ma-expose po yung batang yan. Nakakatuwa po eh. Pansinin niyo po ano nakalagay. Tonight o ngayon? Bakit ko nilagay na tonight? Tingnan niyo po. Bakit tonight? Hindi naman tonight din, di ba? Sinadya ko pong ilagay ang tonight. Bakit po? Sabado ng gabi. Ano ang ginawa mo? Yan po. Naganda ka ba para sa linggo? Yung giving mo ba naka-ready na? Ng linggo? Yung isip at puso mo ba ready na? Tingnan niyo po. See? So dapat po tonight, sabi gano'n, no, yung question na to, tanungin mo na sa sarili mo eh. Gaano ba talaga ka-importante ang iglesia sa akin? Ito ba ay katulad ng isang bagay sa akin? Tinatawag natin. So katulad halimbawa ng cellphone. Kung may bago kang cellphone ngayon, tinatawag mo yung bago na iPhone niya. 16 ba meron? May 16 na ba? Ayun, may 17 na wala pa. Uy, wala pa 17. Kung meron kang iPhone 16 Pro, diba? Ang tinatawag na po, diba, mas advance yun? Diba pahalagahan mo yan? Yung pagbago. Ito mga tawa, ugali ng tao, pagbago, linis dito, linis doon, di ba? Katulad ng sasakyan kotse. Nung bago yung sasakyan ko, araw-araw linis din ako. Hindi na sabi ni Mrs. ko, nung bago yung sasakyan ko, araw-araw linis, yun. Hindi na, 5 taon na. Hindi na siya bira na maglinis. Tignan niyo po na mapansin niyo, di ba? Titignan natin. So, gaano kahalaga sa iyo ang iglesia sa umagang ito? Kagabi na pag-isipan mo na ba? So, ano ba talaga ang iglesia? Ako ba yun? Am I a church? Ako ba yung iglesia? Tignan niyo po. Parang natin hindi ito building. So, universally, all who are saved. All who are saved. Sa madaling salita, ang iglesia ay mga ligtas. Uy, ligtas pala ako. Ayan. Kung ligtas ka, mahalaga pa sa iyo ang kaligtasan. Bagay na to. Ano natin? See? So, locally descriptive of a group of the saved who join together. Natin niyo po join together in order, arrange,
and organized. How organized are you sa bahay? Pag may hinahanap ka ba, nagkakadarapa ka, uy, saan ko ba nilagay yun? Teka muna. Di ba? Organisado ka ba? Tingnan niyo po. Ang Pilipino, bahay, pagpasok, kuminsan, dire-diretso, kahit madumi na sapatos. Yan ang naging galing ngayon. Pero nung araw, panahon namin, bawal magpasok ng kinelat o sapatos. Hahampasin ka ng nanay ko sa paa. Kailangan doon, malinis. Bago matulog, kailangan maghugat ng paa. Bawal ang hindi naliligo. Yan ang mga nanay nung araw. Pero nanay ngayon, pansinin niyo po. Wala na. See? So, kung titingnan natin, ang iglesia dapat na-order ka. No-arrange ka at organisado ka. Dapat doon. Ito po, and worship at the local church. Tingnan mo. Ngayon, nung dumating ka na ngayon dito, naka-organize ka na ba? Tingnan niyo po, di ba? Bakit ako kailangan may board? Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamanuan at sa mga pangyarihan. Sa sangkalanikan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon ang mga ligtas. Patigyan na natin. So, dito ang Biblia na ito na natin. Binasa natin. Ayan. Paano mo naman natin na ano po? So, matitignan natin mga kapatid. Ito po. Because of what the church is, ano ba ang iglesia? Ibinasa ko sa Tagalog. Pero babasahin ko po sa inyo sa wikang English. Dito po sa Ephesians chapter 3, sabi niya po sa verse 10 and 11, pansinin niyo po to the intent that now unto the principalities and power in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God upang malaman mo ang karunungan ng Diyos. Kung malaga sa iyo, iglesia, ang karunungan ba ng Diyos na sa iyo? Marami sa atin hindi lumalago sa biyaya at karunungan ng Diyos. Why? Why some of the brethren today did not grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus? Why? Because yung iglesia sa kanila ay hindi ganong importante. Hindi ito priority. Yun ang nangyayari. Diba? The mere fact that Jesus is the one who built the church. Ang Panginoon Jesus ang nagtayo sa iyo eh. You are the church. Tinayo ka ng Panginoon. Diba? At walang pwedeng bumunot sa iyo sapagkat ang Panginoon ang nagtindig sa iyo. Ikaw ang iglesia eh. Kaya sabi ko kanina maraming di naunawa eh. Ang akala nila, the church is buunan. Oo, kabuuan ito ng tao, pero individually, we are the church. Kaya nga sabi, the churches of Christ. Plural. Di ba? Hindi po marami tayo eh. So ito yung mga bagay na dapat unaman. Ikaw, si Kristo ang nagtayo sa iyo eh. Si Kristo ang nagtatag sa iyo. Pero kung minsan hindi natin nabibigyan ng halaga. Bakit? According sa Acts 20:20, ano nangyari? Nung itinatag ka ni Kristo, itinayo ka ni Kristo, binili ka niya ng kanyang dugo. The blood of Christ purchased you. Binigyan ka niya ng halaga. Tingnan niyo po, ganun kahalaga ang buhay ng isang tao sa ating Panginoong Yesus hanggang ibigay niya ang kanyang dugo. Pero tayo ngayon, are we willing to give our blood? Handa ka bang ibigay ang buhay mo sa kahalagaan ng iglesia? O, tingnan natin, mga kapatid. So, bakit ako kailangan ma-involve sa iglesia? So, pag sinabing church, marami na tayo. So, the church, mayroong mission, mayroong tungkulin, may mga itong bagay na ginawa. Pero bakit ako ma-involve? Kasi expected na ng Diyos na ikaw ay kabahagi. The mere fact when you were added by the Lord in His body, you are now a part of His body. Diba? Part ka na eh. Parte ka na, hindi ka na pwedeng alisin ng Diyos. Ikaw na lang ang mag-aalis sa iyo sa katawan ng Panginoon. Sabi niya, may maraming bagay na dapat gawin collectively by the church. Ano yung mga bagay na gano'n? Sa principle,
Ano yung dapat natin gawin? Tumingala ka na ba, kapatid? Ang ganda ng isabi natin. Involved ba ako dito? Teka. Hindi, si Brother Nonoy na bahala dyan. Involved ba ako? Am I involved? Napagpaayot ng kapila natin? Pagdating sa evangelism, nasaan tayo, kapatid? If the church is important to you, then you will be part of evangelism. Collectively, even if you're not able to attend here, doon sa bahay mo, sa lugar mo, magpapayag ka ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi in 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Let us see. Let us read this one, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Ang sabi niya, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified. To them that are sanctified. Ano ibig sabihin nun? Sa kanila mga naging banal, pinakabanal. Why? Because we are so important to the Lord. That's why Jesus gave His blood to be sanctified tayong lahat. Sabi dito, no? Sabi niya dito, in Christ is called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both death and earth. Pansinin niyo, anong sabi? In every place. Sa bawat lugar. Tignan niyo po. So, gaano ka importante sa iyo ang cellphone? Dala-dala mo yan ang bawat oras. Why? It's a means of communication. Importante sa iyo yan eh. Ngayon, in every place, dala mo ba ang Panginoon? Sa pinupuntahan? Kung minsan, mahalang pa sa akin manood ng mga basketball, no? Sa Araneta, pag-iipon ng ticket para makabili ka. Diba? Mga concert, kung minsan gano'n din nangyayari ng mga tao. Mas mahalaga pa. Mas mahalaga pa sa kanila yung pagmumotor. Mas mahalaga pa sa kanila yung outing. Pag-araw ng linggo. Kaya nga sinabi ko nila, diba tonight? Di Sabado eh. Dapat alam mo na, maglilinggo kinabukasan eh. Mga kapatid, huwag po tayong masasaktan ha. Ito po totoo kasi kung minsan parang hindi na importante sa iyo ang church, mas importante na lang sa iyo kung ano yung sarili mo. Pansinin niyo po. Sabi nga ni brother, hindi ko pagitin ang pangalan niya, pero napapanood yung TVR po sa online. Sabi niya, ang nakakalungkot mga kapatid, maraming kapatid sa Church of Christ hindi pa nag-surrender ng kanilang pitaka. Nakakalungkot, sabi niya. Ano ibig sabihin ni brother? Pagdating sa gawain sa iglesia, bakit kuripot binabarat natin ang Panginoon? Kung may kakayahan ka naman, hindi naman pinipilit ni God. Kung may kakayahan ka, ang sabi, di ba? Give according to paano ka pinagpala. Yun ang sabi ng Diyos eh. Pinilit ka ba niya? No. If the Lord's church is important to you, then alam mo kung paano magbigay ng tama. Alam mo kung paano magbibigay ang iyong buhay sa Panginoong Diyos. Sabi nga niya, how we conduct ourselves as communicated through letters to churches. Sulat. Pag may natanggap ba kayo sulat, binabasa niyo? Nakakatanggap ba kayo ng mga letter ngayon? Hindi na, kasi meron ng cellphone, no? Diba? Pero pumatay ka. Lalo pag sa aras mo, bro, no? Uy, buksan agad, no? Diba? See? Nag-expect ka, no? Sabihin kaya I love you? Ay, wala. Pero tinan niyo po, excited ba kayo buksan yung Miracle Bill? Diba? Kami tatlo, Ili, Danieli, ako. Pag nakita namin sa mga pagdating namin bahay, may sulat, takbo na kami yung dalawa, unahan. Tapos, di ba, pakita sa akin, magkano? Ayaw pakita sa akin, excited sila, no? Pero pag malaki, masimangat sila. Pag lumiit, masaya. Maraming mawawala niya kasi nakahitig yung dalawa eh. Yun yung po. So, excited sila eh, di ba? So, mag-observe niya. Ako madalas ako makasabisip ng letter eh, galing sa ibang bansa. Meron silang card care ministry. Nagpapadala sila doon, tawag sa akin, Brother Danilo. Brother Danilo, ganyan, mga card talaga. Marami, nandami na. Siguro mga ganyan nakakapal. Mga tabi lahat doon. Ano po? So, napakasarap makatanggap ng letter. Ngayon po, di ba kung kayo ang sulat ngayon,
papabasa mo sa kapwa-tao mo, ano mababasa kaya? Pansinin niyo po, ano ang mababasa ng iyong kapwa sa sulat mo? Diba? Ano mababasa? Ano mababasa? Mga nasa likod po, tingnan niyo po, ano mababasa ng Diyos sa sulat? Kabuhay mo. Ano kaya naman bro? Ano kaya naman? Ano kaya naman bro ng sulat mo? See? So, ano kaya yung mababasa ng ating kapwa-tao sa mga sulat na ito na tinatawag natin? Ganda. Ngayon po, kapatid, bakit ako kailangan maingkod ulit? Sabi doon, other than temporary circumstances. Ano ba sinabi? Acts 8:39, basahin ko po. Acts 8:39. Basahin natin mga kapatid ha. Ayan. Dito po ang nasulat. Sabi niya dito. And he commanded the chariot. Nalaman niyo na agad po, no? Diba? Pag sinabi chariot, alam niyo na agad. Maaaring si Elijah, maaaring yung eunuch. Diba? Acts 2 alam mo na agad eunuch. So ano nangyari doon? Kita na natin. Pinagutot at tumahimik na dyan, tumigil ang karwahe, at doon nagpuro si Felipe. Pinabasa ni Felipe yung sulat. Tingnan niyo po, pinabasa ni Felipe yung sulat. Ano po? Yung binabasa. Wala silang hawak na Bible doon. Tayo, marami tayong hawak, di ba? Yan yung tinapanggi. So consider din niyo si Paul, yung tinatawag. So yung Act 9, yung ganoon, 11, chapter 30, yan ang pagpapahayag ng sulat ni Pablo sa buhay niya. Ngayon, may ilan kasi na parang ayaw malaman sila ay kabahagi ng church. Diba? May ilan sa atin, ayaw. Kapatid, alam ba ng Jollibee crew na Kristiyano ka? Alam ng ka-player mo ng basketball, Kristiyano ka? Alam ng classmate mo na Kristiyano ka? Ikaw bro, alam? Lahat tayo. Alam ano po? Diba? Alam na, kilala tayo. Ngayon, ano yung pagkakakilala niya sa iyo bilang isang Kristiyano? Yun maganda tanong eh. Kristiyano ako. Pero anong klaseng pagkakilala ng Kristiyano ka? Ikaw ba'y Kristiyano matulungin? Ikaw ba'y Kristiyano laging nagdarasal? Ikaw ba'y Kristiyano nagsishare ng gospel? So anong klase? Yun yung pinapangit natin. Ano po? So ang iba naman parang walang alam sa kongregasyon. Teka nga po pala. Alam niyo po ba ang friendship bro kung kailan tayo nag-start dito? Alam niyo po? Alam niyo po ba kung anong ginagawa natin pag linggo? Alam niyo po? Kilala niyo po ba ang bawat katabi niyo sa upuan ngayon? Kapatid, kilala niyo po? Kita niyo, di ba? So yun po yung maganda eh, no po? Dapat malaman natin ito eh. Some don't want to be under the authority of elders. Wala tayong elders. Ano po? Pero may mga qualified na tayong elders dito. Ano po? May qualified na tayo. Pwede na yan, no? Si Brother Elmis, one of the qualified elders yan. Ano po? Natin. No, Brother Jun Diana, saya mga yan. So wala naman tayong elder. Pero meron tayong minister, tama po? May minister tayo, di ba? Okay. Ang mga minister natin sila, yung mga kalalakihan. Wala tayong ministra. Wala tayong pastora. Tandaan niyo po wala tayong pastora. Okay? Minister lang tayo lahat. Okay? So Hebrews 13:17, basahin po natin. Mga kapatid, samahan niyo po ang magbasa dito. Hebrews 13, verse 17. Alam po, alam na ninyo ito, narinig na ninyo ito. Po. Pero gusto ko lang kung basahin sa inyo. Sa harapan niyo ulit, marinig po ninyo na itong katotohanan. Okay? Kasi baka pag sabihin ko lang, hindi kayo maniwala eh. Pero ito totoo. Obey them that have the rule over you. Hoy, sino bang may rule sa iyo? Ang Panginoong Hesus, ang Diyos. Diba? Obey them. And submit yourselves. Diba? For they watch for your souls. As they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable for you. So, sino ang tinutukoy dito ng sumulat ng Hebreo? O, ito lang natin si Kristo. Pero may ministro. Sino yung ministro? Yun po mga nagpapakain ng salita ng Diyos. Pero marami din po hindi nire-respeto
ang mga sinasabi ng ministro. See? Iba po kasi yung love. Mahal mo yung ministro. Pero love and respect po kailangan natin, mga kapatid. Po, sabi niya, sabi nga nila, authority of elders. Tandaan niyo po ang elders at minister ay inapoy po ng Panginoon yan. Nakalagay po sa Biblia. Bakit ayaw mo palaguin ka sa pananampalataya? Question. See? Marami kasi ganito pag narinig ng salita ng Diyos. Sasaktan, tatampo, iniisip kasi siya tinatatamaan, di ba? So walang tinatatamaan po ang mga preacher. Nonoy, Brother Earl, ako po, Brother Elmir, mga nagpipit dito, mga kit natin, wala po silang tinatatamaan. Ipinapakita lang po namin sa inyo ang kahalagahan ng Word of God sa buhay mo. Di ba? Kasi kuminsan, kasi niyo po, mas inuuna niyo pa ibang bagay. Mas inuuna pa ng Kristyano ibang bagay kaysa Panginoon eh. Nasilin niyo po. Tonight, sabi, di ba? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Tapos pagdating ng linggo, antok ka. Tignan niyo po, tutulog-tulog ka. Hindi mo alam, iilan ng demonyo yung pilik mata mo. Hanggang matulog ka, napapaypayan ka pa. Pag napasigaw si Preacher, uy! Gugulat ka. Di ba? Kaya nga hinahaba ko ito, balak ko sana pumunta hanggang sa likod eh. Kaya ako hinahaba kanina pa eh. Tignan niyo po, napakaganda. Nababa natin na naman. Po, kaya kung titignan natin mga kapatid, natagpuan mo na ba ang mga tao ng Diyos na nagmahal sa Kanya at katotohanan? Ganda ng question. Natagpuan niyo na po ba? Kapatid, sagot po kayo. Natagpuan niyo na po ba ang mga tao na nagmamahal sa Diyos? Sagot po, amen po! Uy, natagpuan na natin. Tahimik yung apat dyan ha. Natagpuan niyo na ba mga kapatid? Mga nagmamahal sa Diyos? Natagpuan na. Tandaan po. Kung natagpuan mo na. Di ba, para Paul of the Pearl, di ba? Natagpuan niya, di ba? Ang galaga niya. Anong ginawa niya? Pinagkita, meron ako natagpuan. Nakita ko. Ayun. Kung natagpuan mo na, sinabi mo na pa kapatid na ang galing mag-song leader ni Earl Lee sa bakada mo. Uy, punta ka sa amin, ang galing mag-song leader ni Brother Earl. Nasabi niya na ba? See? Diba, natagpuan mo eh. Diba? Punta ka sa amin doon. Ang gaganda ng mga kapatid ko. Matanda, bata. Diba? O baka naman maganda sa'yo, girlfriend mo lang, kapatid. See? Yan. Tingnan niyo po. Kabilang ka na dito, tama? Okay, tingnan natin. Okay. Tingnan natin mga kapatid ha. The future of the church. This church depends on it. So, ilang taon na tayo dito? Since 2002, nag-start kami dito. Diba? Ito yung panahon na depressed ako eh. Kung simulan natin eh. Pero sabi ko, importante ito. Simulan natin itong 2000. Sabi ko, okay Lord, dito ko ang buhay ko, umabot ako na makita ko yung si Daniel, yung karoon ng sarili buhay bago ako mawala sa mundong ito. Yun ka na lang. Pero gusto ko ka, Lord, sana kung may mga sumunod na kalalakihan na magmumuno, magpapahalaga, magmamahal na iglesia ito. Kahit na ano kung maramdaman nila na sinasaksak sila sa likod, sabi ko kay God, dapat sila maging matibay, maging matatag. Dahil ang kinabukasan ng iglesia ay nakasalalay po sa mga kalalakihan at sa lahat ng kababaihan. Yan niyo po. Sabi ko kanina sa building, lalo ba kung bakit tayo binigyan ng building dito? Hindi po. See? Hindi tayo nanghingi. Nagdasal lang tayo. Pero binigyan ng tao Diyos at nabigyan natin ito. Ngayon wala na tayong utang. Natanggap ko na yung huling bayad. Binayad na po. See? Wala na utang doon. Ayos na. Sabi ng isang kaibigan ko ng high school, nagbigay ng mga tulong. Semento, hollow block, ano pa na nabigay sila doon. Sabi niya, may maiiwan ka ng legacy. Sabi ko, hindi ako mag-iiwan dahil matagal na naiwan ng Diyos ito. Ang buong iglesia mag-iiwan. So, paano ngayon po ang future ng iglesia? Kung hindi mo mahal ang iglesia, ano mangyayari? Diba? Kami mga magulang na nandito, mga nanay, tatay na nandito po. Di ba mahalaga pamilya po? Diba? Bago tayo mamatay, gusto natin maging maayos ang pamilya natin.
Di ba? Tama po, ngayon po kayong mga anak na nandito naman. Mahalaga ba sa inyo mga magulang ninyo? Mahalaga ba sa inyo mga nanay tatay ninyo? Di ba? So ganun kami mga magulang, pinahalagaan namin ang aming mga anak. Bakit namin pinahalagaan? Dahil ito ay binigay ng Diyos. Pero karamihan ng mga bata ngayon, ang tanging pinahalagaan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi nyo alam, nagsisikap ang mga magulang ninyo para sa inyong kinabukasan. In the same way, ang mga ministro sa iglesia, nagsisikap po yan para manatili ang iglesia dito, makilala tayo sa buong mundo. Diba? Si Brother Nani, hindi po nangingi ng tulong para lamang po may sarili ako. Nangingi po ng tulong mga pinansyal para po sa iglesia. Bagamat may mga maririnig ka isang bagay, pero hindi na mahalaga yun. Kasi ang tinitingnan dito, ano kinabukasan ng iglesia. Okay? Yung po mahalaga doon. Are we concerned enough about this church to ensure survival when I am gone? Yun po, kapag nawala ba kayo, may maiiwan na ba kayo? Diba? Tanong natin, kapatid, nag-iisip ka na ba ngayon kung anong maiiwan mo sa iglesia? Okay? Bagay na to. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, di ba? For the sake of her purity. Yung dalisay, dapat ito yung maiiwan mo eh. Yung dalisay ang iglesia. May iwan mo sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa kapatiran mo, sa mga classmate mo, lahat. Dapat itong iwan. Di ba ang malinaw na sinabi ng Panginoon, blessed are the pure in heart, for they shall see what? They shall see God. Tama ba kapatid? Tama ako? Tama. Diba? For they shall see God. So, kung titignan natin, ito ang dapat iwanan natin because I want to grow as a Christian. Mga lalaki, mga bata, gusto niyo ba mag-preacher? Talaga? Mag-preacher. Kaya dalawa, gusto niyo mag-preacher? Bro, yung preacher, mga lalaki nandito, matatanda po, gusto niyo mag-preacher? Diba? Ako kasi mag-preacher, ano po? Tandaan niyo po, ang preacher, ang ibig sabihin po, magpapayag ng ebanghelyo. Yun ang preacher. Hindi po, di ba? Ulitin na natin. So, si Brother Nonoy, naalala ko na tinuturuan ko yan eh. Bro, mag-preach ka. Magkakot ko, Brother Dan eh. Hindi pa ako sanay. Di ba? Hanggang sa nasanay, nakita niyo ang galing na ni Brother Nonoy. Kanina umaga, first time of song lead. Preacher doon. Sabi ko, song lead ko bro, kaya mo yan. So, nakita ko, nanginginig kamay niya. Nanginginig, kinakabahan siya. Pero nung simula, ang galing pa ng mag-song lead. Kita niyo? Di ba? So, yun isang maganda nun eh. Maobserbahan ninyo eh. Kaya nga yung ginagawa ni Brother El, comment Brother El, ginagawa niya sa mga kabataan na lalaki dito. Ganda. Po, are we as involved with the church as we should be? Ano ba ginagawa natin para manatiling malinis ang iglesia ng Panginoong Yesus? Ano ba ginagawa natin? Tingnan niyo po, ano ba ginagawa mo, kapatid? Ang bagay na mauna natin, matanong natin yan ha. Okay, realize this is not a suggestion. Accountable ka. Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:10, Galatians 6:5. Accountable ka kapatid. Kapag ikaw ay dinatili malinis sa buhay mo. Bilang isang iglesia, pangkawan mo. What am I doing as part of this body? Alam mo ba? Ang katawan ay nabubuo ng mga ligament. Nurse, alam ni nurse yun. Di ba? May mga ugat. Kapag isang ugat dito na barahan, kamay mo, maaaring hindi mo magalaw isang daliri, maaaring manigas. Kapag ugat nito nagbara, maaaring mamatay ka, pumutok. Sa puso, maaaring atakihin ka. Sa paa, maaaring hindi ka makalakad. So meaning to say, kailangan mong ilakad, kailangan mong ikilos. So bilang church, kailangan kang kumilos eh. Hindi yung paglinggo, nakaupo ka lang po kapatid. The church is not just sitting down every Sunday. The church is alive. It's a working church. Yung po importante natin malaman, if the church is very important to you, then you are going to work hard for it. Ibibigay mo ang dugo mo. Katulad ng ating Panginoong Hesus, no, kahit hirap na hirap siya, hanggang sa lumuha siya o pawisan siya ng parang dugo. In depression,
Nakita po niya, pinakita sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya sabi nga niya na dahil sa kanya ang buong katawan na naalapat na mabuti ay nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasuk-kasukan. The ligament sa wikang English. Ayon sa paggawang maukol sa bawat iba ng sangka ay nagpapalaki sa katawan na karitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So meaning to say, mga kapatid, lalago si Brother Danny dahil sa inyo. Lalago kayo kapatid dahil sa kapatid mo. Ikaw kapatid, lalago siya dahil sa iyo. So, ibig sabihin, tayong lahat nagpapalaguan. Diba? Sabi nga, as you see the day approaching, encourage one another. Diba? Sabi niya, do not forsake the assembly of God as some are in the manner of doing it. Sabi doon. Kundi sabi niya gano'n, kayo ay magpalakasan. Kayo ay magtulungan. Kayo ay maggabayan. Kayo ay magbigayan ng kanyang kooperasyon sa bawat isa. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, kaya sabi niya po, sabi natin, 2 Corinthians 5, sapagkat tayong lahat mahayag sa harapan. Harap tayo kapatid. Hindi kapatid. Naliligo po ba kayo araw-araw? Meron po din naliligo dito araw-araw. Wala naman po, di ba? Okay, ganyan po. Alam niyo po yung tawag sa yung ligong uwak? Alam niyo po yung ligong uwak? Alam niyo po yung ligong uwak? Kapatid, yung pagpasok mo sa banyo, tapos kagad. Diba? Naranasan niyo na po yun? Ako naranasan ko po eh. Kasi alas 3, dapat 3:30 gising kami. Nagising kami 5:30. Hala, balik na. Kailangan ulit kami. Pasok ba? Tapos na. Ligo na. Yung ligong uwak na agad kami. Yan po, pare-pareho kami tatlo. Hindi malinig kami. Po, kasi malamig na umuulan. Malamig pa ng tubig. Ngayon po, kung ligong uwak ka, sa iglesia ba, ligong uwak ka, kapatid? Yung dito ka lang, tapos, wala na agad. Tingnan niyo po. See? Isang bagay na ganyan. Kaya sabi ng mga kapatid na po, ito po, oops. Do we attend as open as possible? Kasi hindi mo buti ang question ko as open as possible. See? Mga kapatid, pag linggo po ba, busy kayo, may ginagawa kayo? Meron naman, di ba, ginagawa? Lahat, di ba? Pero ang tanong, gaano kahalaga o kaimportante sa iyo ang iglesia? Mas mahalaga ba sa iyo ang basketball? Mas mahalaga ba sa iyo ang concert? Mas mahalaga ba sa iyo ang pagmumotor? Mas mahalaga ba sa iyo ang swimming? Di ba? Tingnan niyo po. Gaano kahalaga sa iyo ang tinatawag natin? Sabi niya, why would you not want to attend? Bakit ayaw mo mag-attend minsan? Diba minsan may dahilan, ano? Diba? Ang hirap kasi sa Friendship Road kasi ang init-init, kulang ng electric fan. Doon na lang ako sa Metro Manila Church of Christ, ang lamig-lamig, giniginawa ko. Di ba? See? Yun, ayaw mo attend, di ba? Teka mo na, mamaya, mag-preach si brother, brother Nonoy na naman. Sasabihan na naman ako, na-assert ako. Sabi ni brother Nonoy. Di? Kasi brother Dali, tatamaan na naman yung puso ko. Ano ba yan? Di ba? Sabi niyo po. Pero si brother El Song Leader, dami na naman kakantahin. Si Brother El. Sabi niyo po. Dami natin mga dayan, ano po? Kaya tayo na, matendo lang po. Yan. Sana po mga kapatid, kung mahalaga sa iyong katawan mo, paliguan mo lagi yan, ayusin mo lagi, babae, pansinin niyo po. Mga naka-lipstick kayo, di ba? Naka-lipstick. Gusto niyo kasi maging attractive ka, tama? Di ba? Mga babae, gusto niyo maging attractive sa harapan ng asawa niyo, di ba? At sa ibang tao. Yung mga bagay. Ano mas gusto mo, bro? Attractive ang asawa mo o hindi? Attractive, di ba? Kung siyempre, di ba? Kung mo ikaw mo. Yan. Okay? So ngayon, do we worship properly? Do we really glorify God? Do we really edify my brothers and sisters here? Talaga po na-edify ako. Diba? Ang tinatawag na naman. Okay? Hindi na natin. Tuloy natin. Ito po. Yan. Sumusuporta ba ako sa ministro?
Tinanong na ba ninyo ang ministro nyo kung okay po ang buhay niya? Tinanong na po ninyo. Kapatid, yung birthday ng ministro mo, binating mo ng happy birthday. Tinan nyo, di ba? Nung may sakit si ministro, hindi lang ako yun ang tinutukoy ko, di po, pang-alahatan po ito, hindi ako yun na, okay. Ang ibig sabihin ito, no? Kasi lahat naman tayo ministro, tama? We are the ministers of God eh. Lahat tayo babae at lalaki. Iba lang po yung ministro na papahayag dito po. Diba? Ngayon, tinanong mo ba kapatid mo? Binati mo ba siya? Ganito, ganyan. Tinanong mo ba kung anong problema niya? Diba? So, meron po ako napuntahan isang kapatid. Bakit hindi umaaten? Pagkakita pa lang sa akin, umiyak na. Sabi sa akin, bakit nakaiyak ako? Medyo natawa ng konti pero lumuluha. Yun po. Baka naman nakakaiyak ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kasi naalala po niya. Para bang nakonsensya siya, binisita ko siya, at naalala niya dapat siya mag-attend. Hindi niyo po. Pero pala may problema para siya. Malaking problema niya pala. Hindi natin nalalaman. Kaya po mga kapatid, di ba ang utos ng Diyos? Kaya kung may problema kayo dito ha, huwag niyo pong ililihin. Dahil po, kasalanan po yun. Kasi church ka eh. Anong utos ng Panginoon sa church? Share your burden with one another. By this, you fulfill the law of Christ. Tignan niyo po, kaya kung may problema kayo, no po, spiritual po ang tinutukoy ha. Hindi po problema sa mga material na bagay. Bro, gusto kong mapalit ng cellphone ko, tulungan mo ako. Anak po, hindi pwede yan. Hindi pwede. Bro, wala kami pang pupunta kami ng Boracay, wala kami pang masahe. Hindi po pwede yun. No po, hindi po pa ganun yun. No, okay? So, mga kapatid, ganyan. Yan, kailangan natin tumindig na kasama ng ating ministro. Kaya, ang ating punong ministro, ang ating Panginoong Hesus. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Diba? Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the... Oh, ganda! Promises of God. Yun po, is the church important to you? Yes, you must stand in the promises of God. Ayan. Okay, nakikita ba ako sa ministro? Ini-encourage ko ba sila? Masaan ba nila tayo? Tinirespeto ko ba ang kanilang mga desisyon na ayon sa salita ng Diyos? Tinan niyo po. When the minister said, according to the word of God, then we must respect not the preacher, but the word of God that preacher message to each one of us. Dapat po yun ang dapat natin malaman. Ano po? Kaya po mga kapatid, paano po sumusuporta sa iglesia ito? Do you see here as worth investing in? A spiritual investment? Devoting time, resources, talents, and energy for hair. Why hair? The church is hair, babae. Ito ang asawa ng ating Panginoong Jesus. We are the bride of Christ. Ano po? Kaya napakahalaga ng ating bilang bride ng Panginoon, napakahalaga nito sa Kanya. Kaya dapat po ganun din po gawin natin. Let us devote ang oras. Mga kapatid, pag Sunday po, huwag na kayong mag-absent. Devote na ninyo ang oras ninyo. Tandaan niyo po, the more you devote your time, the more time that God will give to your life. Tandaan niyo po yun. Give your life to God, and more life you will be able to receive from God. Hahaba at hahaba ang buhay mo, kapatid. Ito mo bumaba ang buhay mo, kapatid. Ibigay mo lang ang buhay mo sa Kanya. Yan po ang katotohanan. Ano po? Na binabanggit, no? Kuminsan kasi, nag-iipon tayo ng mga bagay na ganito, ganyan, pero pagdating sa gawain, wala tayong maipon, wala tayong maibigay. Yan. Ano po? Na binabanggit dito. Kaya sabi niya, am I investing in her with my material resources? Ayun. Material resources po. Bakit po pagdating ng bigayan, binabarat natin ng Diyos? Bakit po ba? Ano ang dahilan? Alam ng Diyos na talagang wala ka. Alam ng Panginoon ko talagang wala kang may bigay. Yun po. Hindi ka kami kung ano yan dahil hindi ka pipilitin ni God. Pero kung may kapasidad ka, bakit po binabarat ang Diyos? Why?
Anong dahilan mo? Ikaw ang nakakaalam yan. Kapatid, pakiusap ko lang po para sa ating kaligtasan, huwag niyo pong baratin ang Diyos. Kung taas sa Divisoria, pwede mo baratin yung mga tindera. Pero ang Diyos kailanman hindi mo pwedeng tawaran. Tawad na po, Lord. Diba? Hindi pwede. Alam ng Diyos kung magkano ang binigay niya sa iyo. Alam niya yan. Tandaan niyo po, okay? Kung binabanggit na ganyan. Giving, nabanggit ko na kanina, where you put your resources will increase your concern and desire to see your succeed. Kaya nga po, di ba, binabasa dito para sa ikabubuti ng iglesia, para sa ikapapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi naman po, di ba, para sa mga nagtagawain o para sa mga manggagawa ng iglesia. Kasi pumuntos ng Panginoon yun. Kapag hindi natin sinuporta ng manggagawa, ito ay kasalanan. Kasalanan natin lahat yun. Nakalagay po doon. We have the ministers, we have the preachers, we have church workers. We need to support them financially. Kailangan po yun. Kapag hindi natin ginawa yun, tayong lahat po mananagot. Magkakasala po tayo. Kaya huwag niyo po isipin na yung binibigay mo po ay nasasayangan. No. Walang 5 na binigay mo na nasayang. Tandaan mo yan. Mamera mo, mahalaga sa Diyos yan. Sabi nga, give according to what has prospered and give reluctantly. God loves what? A cheerful giver. Masaya ka ba? Binibigay mo ang buhay mo sa Diyos? Masaya ka? Yan. Ano po, di ba? Yan. Okay. So, nag-invest ka ba sa iglesia ng mga Bible classes? Mga kabataan? Ano po? May isang bata dito po, kahit malayo ang bahay niya. Talaga pong pagdating ng Friday night, pumupunta pa siya doon. Ganda. Nakakatuwa po yung batang yun. Ano po? Nasabi doon. So, ito ba ang nagpapatibay sa iglesia, ang pagbabible class? To grow, attend classes. Yan. Yan. Do we really invest? Ano po yung topic ko ng Wednesday? Wednesday class. Hala? Nanood po ba kayo ng Wednesday? Uy, nakalimutan na yata. Di ba? Kung malaga, manood po kayo. Kung may oras kaya kayo. Di ba? Pag alas 6 pa, nasispilan pa kayo. Nasispilan pa. Ayun. Kayo po nasispilan pa. Alas 8 ng gabi. Yan. Pag uwi nyo, anong oras kayo umuwi? 7. Okay. Pwede ba i-replay yun? Pwede ba i-replay? Uy, pwede. Ito sabi ni brother na. So, nire-replay nyo? Nire-replay nyo, bro? See? Di ba? Kaya nga na nakunay kasi pwede i-replay. Di pag live tayo personal dito, hindi na maka-replay. Tapos na eh. Yun ang kagandahan po ng Facebook, mga kapatid. Ayan, sapagkat inilagap niya Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang ipagturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. This is dapat ang ating responsibilidad bilang isang Kristiyano, bilang isang church. If the church is important to you, then you must give your heart to God in learning, in knowing all the knowledge of God and sharing it sa mga tao. Dapat po ganun. Okay? Kaya po sa mga kapatid, na po, sa buhay natin, invest the Bible, the greatest growth will come if you seek to teach according to your ability. Yan po, ability. 2 Timothy 2:2, consider Hebrews 5:12. By this time, you ought to be teacher. Dapat po, tagapagturo na kayo. Kaya kung din na natin mga kapatid, kailan tayo? Kailangan tayo. Kung lahat tayo ay kumikilos, makakabigay tayo ng ginhawa sa mga kumikilos sa paglago ng katawan ni Kristo. Yes, it is a challenge and sacrifice, but the rewards are tremendous, including growing as a Christian. Po, ganda po na sinabi natin ano po mga kapatid. Ngayon, tumutulong po tayo sa mga kapatiran. They are your greatest source of strength when you are struggling. Totoo po yun. Do I see my brethren as my family? Am I there for them? Are they there for me? Pamilya tayo, kapatid. Pamilya tayo. Ito po ang pinakatagad natin. This is our second family, ang Iglesia. Ano po? Romans chapter 3, verse 9 to 13. Hindi ko na po papasahin sa inyo, pero alam na po natin lahat ng mga bagay na yan. Ano po? Kailangan po natin po magtulungan, magmahalan, magbigayan, magunawaan. Kailangan po natin yan eh. Magyakapan tayo. Di ba? Magyakapan tayo mga kapatid. Okay, may yan na yayakapin kayo. Ito po isang paraan natin na pinapakita mo na mahal mo kayo kapatid. The strength of the Lord church tomorrow depends upon how strong we make
here today. Paano kung bawat isa sa atin tamad? Paano kung bawat isa sa atin linggo lang pupunta dito? Paano? Wala nang papayag na Ebanghelyo. Diba? Hindi? So, pansinin niyo po, gaano kahalaga ang iglesia sa akin? Gaano kahalaga ang iglesia sa akin? Kapatid, mga kapatid, kung nasa likod, alam po ninyo ang tinutukoy natin. So, magandang umaga po din lahat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. O Lord God, salamat po. Muli mo kaming pinalalahanan, pinagalitan, pinalakas, at iniyang matuto kami sa umaga nito. Tunay, Panginoon, mahalaga ang iglesia sa bawat isa amin. Tulungan mo kaming manatili, nagbibigay pagpapahalaga dito. Hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw sa aming buhay. Sa isip, sa salita at sa gawa. Sarisikin mo po ang mga puso namin ngayong umaga sa bawat isa sa amin ngayon. Sarisikin mo, Panginoon, kung ang puso namin ay hindi nagbibigay ng halaga sa iglesia, kami po ay turuan mo. Kami po ay paalalahanan mo ng iyong banal na Espiritu. Kung makita namin, ito ay kasama sa aming kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat po ng marami, Panginoon. Muli, Ama, ikaw ang pinupuri namin. Pinupuri namin ang iyong anak at aming Panginoong Hesus na nagbigay ng pagmamahal, ang nagbigay ng pagpapahalaga sa bawat isa sa amin kung saan kami po ay nasa kanyang katawan. Salamat po. Magdalangin namin na kami po ay matuto sa mga oras na ito, Panginoon. At tulungan mo kami na huwag namin makalimutan ang mga aral na ito. Huwag na mo ay maiwaglig dito sa aming isip at puso. Tuwing kami darating sa araw ng linggo na maalala namin na mahalaga. Mahalaga, Panginoon. Salamat po. Ito, ang dalangin namin sa pangalan ng iyong anak at aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesus. Amen.